Hi everyone, welcome back to my channel. Naglabas ng pahayag ang GMA Network kasunod ng paghahain ng reklamong estafa laban sa mga ehekutibo ng tape, television and productions exponents, ang producer ng defunct noontime show na tauhan ng pinakamasaya sa GMA7. Ang tape din ang dating producer ng Itbulaga, na napunta na sa pagmamay-ari ng original hosts nitong sina Senator-elect Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, ang trio na kilala rin bilang TVJ. Ang tape ay pagmamay-ari nina Romeo Haloshos Sr. at Tony Tuviera. Umere ang tauhan ng pinakamasaya sa GMA7 mula January 6, 2024 hanggang March 2, 2024. Bago ito, napanood ang dating Itbulaga sa bakuran ng Kapuso Network sa loob ng halos 30 taon, mula 1995 hanggang 2024. Ayon sa inilabas na pahayag ng GMA Network noong Huwebes, May 22, 2025, kasama sa sinampahan nila ng reklamo ang tape executives na sina Romeo Haloshos Jr., former President and CEO, Romeo Haloshos Sr., Chairman of the Board, Seth Frederick, Bullet, Haloshos, Treasurer, Malucho Lafagar former co and current President and CEO, Michaela Magtoto former Senior Vice President for Finance, at Zenaida Buenavista, Finance Consultant. Inihain ang reklamo sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Nagugat ang reklamo ng GMA Network sa pagkabigo ng respondents na eremit umano ang nakolekta nilang advertising revenues, mula sa kanilang mga kliyente na base sa kanilang kontrata ay dapat mapunta sa network sa ilalim ng 2023 Assignment Agreement. Sa halip, ginamit umano ang nasabing halaga para sa operational expenses ng tape. Bahagi ng pahayag ng GMA, despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for tape operational expenses, in violation of the trust arrangement outlined in the agreement. GMA Network is pursuing legal action to hold the responsible officers accountable and to recover the misappropriated amount. Bahagi ng pahayag ng GMA, despite multiple formal demands, the funds were not transferred to GMA because they were instead used for tape operational expenses, in violation of the trust arrangement outlined in the agreement. GMA Network is pursuing legal action to hold the responsible officers accountable and to recover the misappropriated amount. Ayon sa ulat ng PEP Troika noong February 2024, may malaki raw pagkakautang ang tape sa GMA7. Hindi malinaw kung kasama ang nabanggit na halos 38 million Philippine pesos advertising revenues sa utang ng tape sa GMA na umabot na umano sa 800 million Philippine pesos. Bahagi ng ulat ng PEP Troika, ang dinig kasi namin, malaki pa ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers. Totoo kayang umabot na raw ng halos 800 million Philippine pesos ang utang ng tape sa GMA7. May naglinaw sa aming matagal ng pagkakautang iyon sa GMA7, at nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga, ng TVJ at Legit the Barkads na ipon ang pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. Sabi sa amin ng aming source, hindi naman daw aabot sa ganung halaga kung sa revamp Itbulaga. Na naging tauhan ng pinakamasaya ang utang na yon. May ilang suppliers daw na matagal na ring hindi nababayaran. Kaninong pananagutan ito? Wala pang inilabas na pahayag ang pamunuan ng tape, ukol sa reklamong estafa ng Kapuso Network.